Kailan po kayo nanganak, Nay? Madaling araw po, bagal. Paano po kayo nanganak? Ako po nag-iira sarili ko po. Lahat ko po inanak ako po nagpalabas. Paano po yung pusod? Sino nagputol? Isa na nga po, nagpunta dito mabayo mataba. Sa Tangilita. Siya nagputol? Anong gamit? Yan po ay blade. Wala yung gamit. Kabagong bilhin mo po yan. Dinabot sa may tubig. Magandang hapon, Meli. Ating titimbangin ang iyong kapapanganak na baby. Kailan ka na nga nanganak? Madaling araw. Kahapon, 17. Akin na ang baby. Patingin. Sandali at baka tayo ay bitaw ng baby. Dalawang kilo lang talaga. Oo. Gaano po kabigat yung bata? 2 kilo. Paano po si baby? Baka lumaking malnourished. Hindi kaya? Hindi po yan. Bakit? Paggatin po sa ina, Paggating sa ina, mataba po yan. yung mga dating anak mo, hindi ba sa gatas mo? Dahil po sa akin po sa didi. Eh, ba't malnourished ngayon? Alam ko po bakit yung ganito yung katawa po na yan. Baka kulang sa kinakain. Kulang. Eh, ano pong solusyon natin doon? Awang ko po. Tatay, hinahabol ka, tatay. Pagainin mo. Ay, ilang bagang iyak ng mga bata pag gutom at sakit yata din ang tiyan ng gutom na. Ilawa paluha at gaya ka sobrang awa. Talaga masakit sa kuwan, kalooban. Tapos papa mo? Minsan may isda din, minsan gulay, minsan wala. Parang maano po sa katawan ng ina. Masikip. Kung ano pong hinihingi, pag wala akong nabibigyan, napaluan ko pa. Nakukulit. Magtiis po sila. Wala akong mabibigay. Ganyan lang po ang buhay ng tao.
Yun po yung yung malala kaysa dun sa iba ang pagiging nilang malnourished, yung magaan ang timbang. Sila po yung mas grabe, kumbaga. Opo, lampas kalahati po. Doon sa bilang nung mga bata, mas marami yung malnourished kaysa sa normal. Pagbili ko lang po ito nagsakit, biglang nag-uwi po ako sa bahay, nagkalagnat po ako na yun po, tuloy-tuloy na po ito pagmaga. Naga po ito yung hita ko. Mahirap tumayo? Opo, dahil po masal po ako nakikita. Nung ano po yun, nung June po yun nagsimula, magdadalawang buwan na po siya. Ay, siyempre po, natatakot po ako. Sabi ko po yung anak ko po ay nagkaroon ng maga. Ngayon po, akala ko po ay may pilay po. Ngayon po, pinahilot ko po sa albularyo. Ay ngayon po ay hindi naman po nadala po sa hilot. Kaya po, napapunta po kami sa Panganiban, Camarines Norte po. Natatakot pa ako, baka ako po kung ano po ang sakit ng anak ko. Ay, hindi ka po maipagamot. Natatakot pa ako kung halimbawa po, hindi naman po natin hinahangad gayon po mangyari. Yun pong siya po ay mawala sa amin. Kaya po ako po yung nahahagas sa bata po na yan. Ito ko po lang po sa mapagamot siya. Ordinarily, itong pagtaas ng WBC, usually may ibig sabihin, may infection siya sa katawan. Yung left thigh, nakita ko doon sa x-ray ng hita niya, wala namang problema yung buto. So, ruled out na natin kung may fracture. So, Mami, i-suggest ko na patingnan ninyo yung bata sa isang espesyalista sa mga bukol, no? Ang tawag doon, oncologist, at saka isang pediatric hematologist, isang eksperto sa dugo ng mga bata. Wala kami dito niyan. Kasi sa category ng hospital, ang primary, ang kinikater lang yung mga minor cases like mga acute gastroenteritis. Mostly wala kaming mga surgeon. Yung surgery cases, wala kami nun. Sabi nila, mas malapit daw through motor bangka kung maglalan sila sa Jose Panganiban. Siguro around 10% ng pasyente namin galing Humalik, Quezon. Nalulungkot po ako dahil po wala akong iniinom na gamot para maalis po yung sakit. Yun pong gamot, saan lang po matatagpuan? Dito po sa Panganiban po. Wala sa Humalig. Wala po. Pag ako po ay nakabili na ng gamot, umuwi na po kami dito po sa Gango. Kasi hindi na po ako nangantambay po kasi po wala naman po kaming pera.
Saan po uwi? Barangay Gangu po, Humalig, Quezon. Ay pag nakakainom siya ng gamot talagang masaya na ako dahil kahit pa paano nakakainom siya ng gamot, hindi tulad nung una na wala talaga siya iniinom. Asin na lamang. Pag walang pambiling ulam, pero iga ang ulam, kanina nga ulam po asin, walang sabaw. Parang ayaw ko po na yun ay. Minsan po surahan, nagnabili po kami sa mga langoy. Pag may pambili, pag wala naman, magtiis. Ano po yung gutom. Yung pong mga anak niyo madalas nagugutom. Pag minsan walang kang trabaho, minsan sa maghapon ay dalawang beses lang nakakain at mahirap hindi makakuha ng trabaho. Mayroon lang ako, hindi. Ayaw ko sanang gayon silang magising sa kahirapan na dinanas kong ito. Ilang taon ho kayo noon nung nag-asawa kayo? 12 po. Bakit ho napakaaga naman? Ay, ewan ko po. Nakagusto ay. Ang magulang ko, kagusto lang paasawahin ay. Pumayag ka naman. Pag na at andun yung mga alak. Nandun na sa lamisa. Parang tati ko din halop sa alak. Andi, diretso na pamanhikan.
gusto niyong buhay nila paglaki? Magtrabaho po sila, kung malaki na. Para Sa magulang po nila. magdadagdag pa ba? Tama na po. Bakit? Kaya ko na pa manganak. Hirap pa pagpagkain na po nga. Tama na po yan. Kung halimbawa isang gaytong niyuga na kuan, inuubos ko yan ng tapasan. Hanggat hindi ko matapos, hindi ako na kuan na yan, uwi. Mga ilan po yan? Mahigit yata 3,000 yan. Daming pangangailangan. Tulad nga na yan, pagbili ng bigas na yan, hirap. Kikita ka ng 200 sa maghapon, wala pang pagkamaga, wala na naman. Bagong hanap buhay naman. Wala akong ibang alam ng trabaho. Madami sana makapagkuha ng trabaho kung gayon. Wala, hindi ako katapos. Maganda-ganda sana. Grade 5 lang ako. Kapos nga ang magulang ko ng pamimira noon. Napasok ako. Kaya sabi sa akin ng magulang ko, hanggang diyan ka na lang muna magkuhan. Huwag ka na magpasok at wala tayong pang gastos. Para rin ako nakapaluha at gusto ko magpasok pa walang pang tustos nga sa pag-aaral. Hindi natin makuha kung kailan makakaahon man lang sa kahirapan. Doon sa may kalapit naming tindahan ay may 200 na yata ang utang namin doon. 200 pesos. Hawan ko lang kung mabayaran ngayon at dami pang bayaran nga di sa magpaanak na yun. Yun muna ang unahin ko ay. Dinudugo ka ba ngayon, Nay? Opo. Ilang araw ka nang dinudugo? Ano po, 5. 5 po pag nanganganak. Pag gano'n po, pag nanganganak po ang babae. Yan pa tayo pong dugo. Bakit, Nay, kailangan pong hilutin? Para yung ugat niya, maunat yung ugat niya. Kaya kailangan na ihilot para yung dugo magdalo ng ayos. May utang pa daw kayo dun, Nay, sa nagpaanak. Meron po. 400 po. Para po sa hilot. Kulang pa po akong ng madami pang kulang po sa akin. Binigyan ko po siya ng sandano na say ko, wala po pa kaming pera. Bigyan po kami ng paunti-unti para makabayad po. Gayon po. Para walang masabi sila. Ay, minsan po ay sabi po sa akin, Mama, wala pa akong gamot dahil ko wala pa tutuin. Dahil ko wala pa pambiling gamot. Kawa naman po yung anak ko at wala pong minsan naibiling gamot. Minsan po ay nasabi siyang, Mama, naantag na po yung hita ko po. Minsan po naawa ako. Ano pakiramdam mo ngayon? Sakit pang ulo. Yung paa mo, Minsan po nasakit na kirot-kirot po. ngayon masakit? Minsan lang po mamaya nasakit po.
Ay si Adrian ngayon hindi na siya nakakapaglaro. Nainggit nga siya doon sa mga bata na naglalangoy sa dagat, tapos naglalaro. Inggit na inggit siya at hindi siya nakakapaglakad. Pagkagaling mo, anong gusto mong gawin? Nagkaroon po ako ng bike dahil minsan po na iinggit po ako sa ibang tao dyan nung mayroon pong bike. Dahil po sila ay minsan masaya. Sabi niya sa akin ay, Mama, makakalakad pa ba ako? Sabi ko ay, makakalakad ka pa pag mayroon sa iyong tutulong na maipagamot ka. Pero pag hindi, habang buhay ka lang gain malulumpo ka. Dito po, mahirap ang buhay dito, lalo po kung malakas po ang dagat. Dagat lang po ang inaasahan. Wala naman po kaming sinasakahan. Wala naman po kaming niyugan. Minsan po, pag wala po kami bigas, naguhukay pa ako ng kanggos ng sinanay ko po para lang po may makain lang po kami. Minsan po, masabi po yung mga anak ko, Mama, walang kanin. Ay ko, Tutoy, mag-test ka na muna at wala pa tayong ay bigas. Magdidilin sa papo. Anong gusto mong pagkain? Fried chicken. Ba't di mo sabihin kay nanay? Wala man po silang pambili. Kailan ka huling kumain ng fried chicken? Wala po. Ni minsan, di ka nakatikim? Hindi po. Paano mo nalaman yung fried chicken? Sabi lang po nila. Kwento nila sa'yo, masarap. Opo. Ano ba itsura nun? Manok ata po ata yun. Takot ako dahil dala na rin akong magkasakit dahil naisip ko baka mangyari pa doon sa anak kong na namatay na dalawa. Natulog na kami ng gabi ay sumusuka sila. Ay yung tanghali pala, nag-aaral itong mga anak ko, kumain na kami ng parang kasag na mabalahibuhin. Naitakbo sila ay gabi na. Tapos nag-ano kami ng bangka na ang mga anak ko ay emergency sa Panganiban. Tapos dumating kami sa Panganiban, malapit na kami Panganiban ay wala na sila. Patay na lang sa bangka. Hindi na sila dumabot doon sa sa mismo ng pantalan ng Panganiban. Malapit na kami ay wala na silang hininga, patay na sila. Mahirap talaga dito sa Humaling magkasakit ka, walang ospital. Kaya yung anak ko sa Panganiban ayaw magtira dito, ay ang iniisip nila pag magkasakit, hanggang mamatay na lang daw sila dito, hindi kaagad-agad sila madadala sa tabi sa mainland. Ano bang gusto mo paglaki mo? Matabraho po. Nagkatulong po sa magulang. Bakit mo gustong tulungan ang magulang mo? Naghihirap po sila. Anong grade na ikaw? Ito po. Dahil hindi na po nakakapasok po. Ano sabi ni teacher? Mag-excuse later lang daw po pag may lagnat. Gusto mo bang pumapasok? Opo. Bakit? Then natututo po ako sa school. Lampas ng 2 buwan, hindi siya nakakapag-aral. Kaya yung bata ay naawa din ako sa kanya. Naawa ako dahil mahirap pag ang bata na pag lumaki ay walang aral dahil malay mo kung siya baka punta sa tabi ni pangalan ng hindi malamang niya mabasa. Gusto ko talaga ay makapag-aral siya para naman ay hindi lahat hindi ang buhay niya gano'n na lang sila na halos para-paras kami naghihirap. Nasaan po ang tatay niya?
Iwalay po kami ng anak tatay po niyan. Nag-alis na lang po dito sa Malig. Naghiwalay na naman po si mama tapos si papa. Malungkot. Masama ba loob mo sa tatay mo? Hindi po. Dahil tatay ko po sila. Kahit iniwan kayo? Kahit iniwan kayo? Opo. Masama po ang loob ko po doon. Bakit? Kasi yung mga anak po niya, hindi man po sinusuportahan. Hindi man po padalahan po dito ng pagkain po ng mga bata. Mas mabuti pa manghiwalay sila. Dahil pabaya din yung unang asawa niya ay hindi nag-iintindi na kung anong makakain. Walang pag-intindi sa mga anak, kaya halos na lang yan ay lumaki na rin sa akin yung mga iyan. Disisiti po ako ng asawa ko. Ayun po ang kapalaran ko po nag-asawa agad. Nag-tiyos din po ako. Kasi mahirap po palang po ang ganito po, lalo po naghihirap po kami. Minsan po ay wala na pong sa makain, kangus po. Minsan po nag-iisip pa ako, may po, sabi po nagtrabaho na lang po ako. Sana po nakatulong ako sa magulang ko. Tapos mabigyan ko po yung mga kapatid ko po ng magandang kinabukasan. Ngayon po hindi naman po ako makatulong at kayo po naghihirap din. Tapos po yung mga anak ko, gusto ko po mabigyan ng kinabukasan. Ano po natapos nila? First year lang po. Ilang taon po kayo nag-asawa kayo? Nag-asawa din ako ay 17. Sabi ko doon sa mga anak ko, huwag na nila akong tularan na kapag-asawa ng maagap dahil naranasan ko na kung paano maghirap. Ay hindi pa rin silang naniwala. Nag-asawa pa rin sila maaga. O ngayon, talagang nagsisisi na rin sila. Yung gamot niya ay mauubos na. Siguro mga isang araw na ito talagang ubos na ang gamot niya. Kaya ang problema nito, kung saan naman kami kukuha ng gamot niya ay inumin. Tsaka kahit po siya umiinom ng gamot ay wala pa rin pababago yung pamamaga ng hita niya. Hindi pa rin magaling? Hindi pa rin siya gumagaling. Dahil siya ay payat na payat pa rin. At saka putlain siya. Kaya dapat talaga ay maipagamot talaga siya sa ano na talaga sa tabi. Sa ospital na Sa malaki? ospital na talaga malaki. Para maalaman talaga kung ano talaga ang sakit niya. Isang pinakamalayong bayan dito sa Pulilio Group, pinakamaliit, pinakamalayong marating, mahirap marating. Subalit, kami naman ang binigyan, pinagkalooban ng kalikasan na masasabi naming sa amin lamang mayroon at hindi naipagkaloob sa iba. Kaya may pagmamalaki namin ang aming islang bayan ay ayon sa nakakarating dito ay parang isang paraiso. Kaaktibat ng pamumuno ay ang problema. Ang naramdaman ko ay force sa mga kantyaw ng ibang mga bayan ay talagang ako'y hiyang-hiya. Kung pwede lang ako ay lumubog sa lupa ay pwede kong gawin. Nung nalaman ko yun, tinapik lang ako nung kasama kong Dr. Toda Barrio. Uy, number 1 pala kayo sa malnutrition. So, nagulat ako. Siyempre for someone na sasabihin ikaw yung notoriously number 1 for something, di ba, for malnutrition, hindi mo agad tatanggapin.
dito sa sa Humalig dumadaan yung bagyo. Diba? Pag dumaan siya ng Bicol, dadaan siya ng Humalig. So yung mga tao, hindi sila naging natutong magtanim. No? Kasi magtatanim sila, tapos dadaan ng bagyo, mamamatay yung mga tanim nila. So yung mga tao dito, most of them, dependent po sila sa sa huli sa dagat. Pagka pangit yung dagat, no? Pagka maulan or mabagyo, maalon, syempre wala sila masyadong nahuhuli, konti lang yung kinakain. Yun. So, yun, food insecurity ang tawag natin doon. Or meron talagang pagkakataon na nakakaranas ng matinding gutom. Napansin niyo ba, nakaikot kayo sa Muisa, ang daming lupa. 'Di ba? Pero bihira yung gulay. Yung gulay binibili sa sa mainland, sa Atimonan, sa Lucena, sa Panganiban. So yung mga idlelands na yon ay may plano tayong i-convert. Kapag nakapag-identify tayo ng ektaryang taniman, ay ito yung tinataya nating magdadagdag ng income o kita sa ating mga kababayan. Naniniwala naman ako na ang lokal na pamahalaan ay hindi dapat suluhin ang problema na ito. Kasama ang mga mismo itong mga tao na concerned, meron naman tayong mga katulong outside. Para po ito po ay pinamimigay namin doon sa mga batang mga underweight, mga malnourished. Yung mga severe. Ganun din po din, lalo-lalo na po doon sa mga severely underweight. Magandang hapon. Bali, ibibigay ko po yung Nutri-Pack na para kay Melvin. Sa inyo ng tatay. Ilan po binigay niyo, ma'am? 4 po. 4. Malaking tulong naman yan tayo, Nutri-Pack. Masustansya yata itong pagkain. Project Humalig is a project of travelers who want to help communities that they go to. Napili namin ito kasi according sa National Nutrition Council and DSWD, Humalig Island is the #1 malnourished town sa buong Pilipinas. The project started last April and it will end on September. When we go there, dinadala namin doon yung mga pagkain ng mga bata. We also cook for them. We bring vitamins and nutritional foods na good for a month para sa mga bata. So the next month, magre-replenish kami ng mga food stocks nila. So yun, in 3 months, hopefully, yung mga batang tinutulungan namin, hindi na sila malnourished. Project Humalig is just the start. As individuals, we have limited pera and time. So that's why I always tell the participants na etong ginagawa natin ay mga seeds lamang. So maybe because of your help, because of the pictures, because of your story, may mga individuals pa na gustong tumulong, so we can continue the helping these kids. Sige, Meli, ito ang namimigay ako kami ng Nutri-Pack para kay Dandan. Ito ay panlugaw, pagkain sa umaga. Mga ilang araw yan, ma'am?
Para yan sa 4 na araw niyang pagkain. Bali, 4 sa yung isang ganito, maghapon mo nang ipapakain sa kanya. Ilang araw nilang kakainin? Nay. Nice. Ilang araw po yan? Pwede kaya ng 5 araw. Kasama sa ipinamimigay naming Nutripack, kasama rin itong multivitamins. Pagkatapos ninyong mag-almusal, papainumin mo na siya nito. Isang kutsara sa maghapon. Kasi nga po, pinainom po sila. Ano po? Talagang wala na kami ibang pupuntahan kundi dumaan sa dagat. At laging isa-isip na, ilagay sa aming isip na bawal ang magkasakit. Dahil pag nagkasakit ka, patay kang bata ka. Mapaigi na po sana ito sa paggamot po. May pampagamot ba kayo? Wala po. Takot ka na? Opo. Dahil? Gusto ko pa po mabuhay. Natatakot talaga ako dahil naiisip ko talaga dyan na habang buhay na lang siya gayon, papilay-pilay na lang siya. Kaya naawang-awa talaga ako sa bata. Ano ko lang, pag-iusap ko lang talagang humingi ako ng tulong para maipagamot man lamang si Aldrin.
Castro. Ilan taon na po siya, ma'am? 10 taon. Ayos na ang pakaramdam ko sa kanya at nandito na siya sa loob ng ospital. Kaya naano na ako talaga para malaman ko yung sakit na niya. Unang beses siya sa ospital. Unang beses ko pa lang napunta dito sa ganitong ospital. Hindi ako nakakarating ng ganitong ospital. Isa sa mga main goals kasi kung bakit natin ina-upgrade, kasi ang tawag dun sa program na yon ng DOH, Health Facility Enhancement Program. So lahat ng mga identified na mga rural health units, district hospitals, barangay health stations, ina-upgrade nila in terms of infrastructure and equipment-wise. So nagbibigay din sila ng equipment. Ang main goal nun is ma-accredit yung rural health unit sa PhilHealth. Kung maayos na yung rural health unit namin, tapos ma-establish na maayos yung paanakan, no? Yung TB Dots Clinic, yan. Yung mga families who are PhilHealth accredited, particularly yung mga nasa NHTS na kinover ng government for, for PhilHealth, edi free silang makagamit ng mga services nandun. And at the same time, PhilHealth we will receive a certain amount of capitation and at the same na babalik sa rural health unit na we can use in further improving our services, sa pagbili namin ng additional na mga medicines na hindi na, para magiging self-sustaining na siya, na umiikot. Ito ay blood chemistry machine siya. So parang nakakatuwa kasi at least pag na-establish na yung bago naming rural health unit, no, kaya na rin namin na carry out ng iba't ibang mga laboratory, blood works, yun. Hindi na kailangan tumawid. Hindi na kailangan tumawid para lang magpa-blood sugar siguro, di ba? Yung o kaya cholesterol, yun, yung mga ganung bagay. Kailan kaya ito ma-achieve? Ang tingin ko, pinakamatagal na siguro ay ang doon sa first semester ng next year. Siya ay completed na. Doon tayo magsisimula sa maliitan. Pero meron tayong pananaw na ito ay maging isang talagang ganap na ospital. So, balang araw po, hindi na kailangan tumawid pa. Oo. Yung mga simple cases, pneumonia, diarrhea, kaya silang actually gamutin dito. Baka in 5 years, baka kaya na nang humalig na na makapag-serve, hindi lang ng mga tao dito, pero baka pati yung mga tao doon, kalapit na na isla.
dito na lang. Sige na. Oy, mabutit nandito na yung aking mga titimbang. Sige. Tayo magtitimbangan na. Titimbangin na natin ito. Awas dito. Hiya mo lang siya. Po si Dandan, ang timbang ay 9.2 kilograms. Pero ano pong timbang niya nung May? Bali nung May po siya ay 9.1, tumaas naman. Mas tumaas naman siya mula nung May. Si John Michael po ay 7.5 ang timbang ngayon. Noon pong nakaraang buwan, 6.9. Malaki po ang kanyang itinaas ng timbang. Tumatangkad naman. At saka bumigat siya. Ang laki ng ibinigat niya. Kulang-kulang 1 kilo. Malaking-malaki po ang ibinigat niya. Susukatin ko ang taas. Ano po yung ating taas ng bata? 73.7. Ganon din po nung isang buwan, nung nakalipas na buwan ay yun pa rin. Nung May po ay 72.0. Medyo tumaas na siya. Talaga pong lahat sila nabigat. Kung hindi man sila bumigat, sila naman po ay nataas. Ano ibig sabihin po noon? Gumaganda ang kanilang kalagayan. Bali nga po dun sa aming inaalagaan, yung po mga yung lahat ng severely underweight, ay okay naman po lahat yung timbang dahil sila po lahat ay tumataas yung timbang. Kung sakali man po na doon sa mga namin, doon po sa aming mga record ay hindi tumaas yung timbang, tumataas naman po yung sukat nila. So ibig sabihin po, gumaganda yung kanilang kalagayan. Okay, sige, babay po. Sa susunod na na lang, sa susunod na buwan. Sabi ko maigi naman at kung maganda man ang timbang na nila, maganda yung gayo na kuhan, huwag lang magkasakit at iya. Kaya anong hirap, halong naghihirap na nga sa hanap buhay, magkakasakit pang pamilya.